At kaugnay sa Cabral Files na may listahan daw ng mga mambabatas na may proyektong pinaglalaanan ang DPWH budget. Papanayin po natin Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Congressman, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Paano po nasa kamay nyo itong Cabral Files na ito? Galing po mismo kay Yusek to at bakit po sa inyo? Opo, nakuha ko po noong September 4 nung bumisita ako sa opisina ni Yusek Cabral at tinawagan siya ni Sec Vince at tinawagan din ni Sec Vince siya na i-release ito sa akin in the spirit of transparency. Dahil bagong halal pa lang ako sa Mayo, nagtatanong na ako sa DPWH tungkol sa budget per congressional district. Sa June 11, una kong beses bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Nagsulat ako sa kanya noong August 11. Tapos nung bagong appointee naman si Sec Vince, naisip ko baka may chance. Tapos ako po ay nagpapasalamat naman na dahil sa kanilang push for transparency, ni-release po sa akin ang files na ito. Ang tanong, ba't hinintayin nyo pang mamatay si Yusek Cabral bago po ilabas itong Cabral Files? Actually, nung isang buwan ko pa ito binabanggit. Opo. Dahil sinabi nga natin na si Congressman Edwin Garjola ay may mahigit 20 billion pesos na mukhang nag-pre-order sa Opo. 25 budget. I believe, sir, also discussed this with you. And nasabi ko nga din sa ibang mga interview na Opo. dapat si Yusek Cabral ang maging state witness dahil siya ang may pinakamaraming alam sa buong DPWH tungkol sa mga budget insertions. At nanghihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon, kaya hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. Opo. At naman na wala na siya, nawala na rin ang isang vital source of information tungkol sa DPWH projects. Pero alam na rin po ni Sec Vince itong listahang ito. Nung September 4 pa lang kasi ilang phone call kami nung nasa office kami ni Yusek Cabral para sa release ng mga files na ito. So kahit namatay na po si Yusek Cabral, yung authenticity ng hawak niyong Cabral Files ay magpapatuloy po. Opo, 110% po tunay ang files na nakuha ko sa DPWH. Hindi ko naman masasabi kung tama lahat ng mga input ng staff ni Yusek Cabral sa files na ito. Okay. Pero tingin ko nga marami pang mga staff sa DPWH may hawak ng files na ito. Kasi ang mga files ay in-encode ng hindi lang isang staff. Kung pwede ko pang banggitin, sir, ang isang bagong impormasyon sa akin kagabi, may tumawag sa akin na nagsabi, ito din ba yung file mo? At binasa niya yung laman. Parang partial lang naman daw ang hawak niya. Pero parang may nagbigay na nga ng partial na kopya ng file na to eh. Kaya naniniwala ako na nandun pa sa opisina ng DPWH yung file kasi may nagtanong lang sa akin kagabi tungkol sa file na nakita niya. Nagtugma naman po, Congressman. Opo, kaya nagulat ako para mo alam yun. Sabi, kaya talagang nakita niya yung parehong file ko. Okay, sinasabi ng mambabatas, walang problema sa insertion, ang problema yung kickback. Nakalagay ho ba dyan kung kumuha ng mga kickback ang lahat ng may insertion? Hindi po, ito po ay insertion lang. Okay. At yung interesting lang sa akin, bakit itiyatago natin yung mga insertion kung wala namang kickback, di ba? Okay. Alam nyo, ang daming mga nagagalit sa akin ngayon na lumabas itong issue. The more na parang gustong pagtakpan itong mga insertion, the more I think suspicious. Bakit natin gustong pagtakpan? Okay, si Congressman Terry Ridon medyo umalma dahil hindi pa raw siya congressman nung binabalangkas itong 2024 budget para sa 2025. Opo, unang-una po, nasabi ko din sa inyong show sa GMA kahapon, Bicol Saro Party List ang may proyekto, hindi si Kong mismo. Kasi hindi naman ang congressman ng party list ang nagre-represent sa DPWH. Opo. Yung party yung nagsasubmit. At ayon sa aking listahan, ang Bicol Saro Party List ay nagsubmit para sa 2025 budget ng 150 million pesos road project sa Kamsur na hindi naman niya itiyatanggi na ang Bicol Saro ay nagsubmit. Opo. Pangalawa, kung maganda naman ang mga roads na ito sa Kamsur, bakit lang niya kunin yung credit ng mga roads na ito? Mukhang may anomalya kasi ang contractor nitong proyekto, si Bicol Gold Rock, ay tinawagang Diskaya ng Kamsur. Pinakamalaking contractor na nakakuha ng di umano'y mahigit 40 billion pesos ng mga proyekto Opo. sa akin
distrito sa Batangas, meron din po silang mahigit 1 bilyong pisong mga proyekto na karamihan po ay overpriced at substandard na mga roads. Kaya ako po ay ah, interested bakit mga congressman ay ayaw na lang umamin na kanila ang mga proyekto kung maganda naman po ang mga proyekto. Bukod kay Congressman Garjola, may iba ba bang susunod sa kanyang may pinakamalaking proyektong nakita nyo na member ng Kongreso? Meron po. Actually, 721 billion ang 2025 National Expenditure Program, of which 401 billion ay allocable sa district congressman, 320 yung non-allocable on top of the basic budget ng mga district congressman. Opo. Sa 320 na yun, si Congressman Garjola ay nalink ko sa mga 22 billion pesos of projects. Opo. Pero you can imagine may iba pang mga malalaki sa 320. Kasama din po doon siyempre si former Congressman Zaldico. Pero may iba din pong mga may over a few billion pesos in projects. Nabanggit din ba si Congressman Eric Yap? Kung ikaw ay maraming project sa DPWH, ikaw ay nandyan sa listahan kasi lahat naman po ng mga projects sa National Expenditure Program ay dito po sa listahan. Kaya nung bumisita ako sa ICI at Ombudsman, sinabi nila, very useful itong files kasi lahat ng mga iniimbestigahan nila na nanggaling sa DPWH NEP, nandito. At makita natin yung mga background information Opo. tungkol sa pagpondo ng mga proyekto. Opo, pwede bang may liberty ka ba sabihin bukod kay Garjola at Saldico? Lahat po ng mga projects sa DPWH NEP ay nandito. Kaya ang maaari lang tanungin, name the project, tapos ano yung nakalagay tungkol sa project na yun. Kasi lahat po ng mga projects sa 2025 NEP ay nandito po. Pero pwede rin kagaya nun sa iyong ina, si Senadora Loren Legarda. May proyekto pero hindi pala niya alam. Opo, ang mga senators, pwede kong i-share, nasa mga 20B out of the 721B Opo. ang inallocate. At kung may 24 senators, pwede pong Tigi 1 bilyon. yung amount na yun. Pero hindi po pantay-pantay. Okay. Nasa isang interview, yung nanay ko, mababa lang kumpara sa iba. Pero Sino nakakuha ng malaki? I'm sorry po to say that kasi marami din pong nagagalit pag nababanggit ko yan. Pero ayoko naman pong magsinungaling dahil lang matamaan ng iilan kung Opo, totoo. kasi napangalanan niyo na si Garjola eh. Opo. Kasi si Sa Garjola, pero sa senador, sino mga nakakuha malaki? si Garjola po kasi lumapit sa akin tungkol sa mga project at may project sa distrito ko. At sa Kongreso kasi ang tradisyon, wag natin daw pangalanan ng ating mga kasamahan. Pero ang nais ko na lang po, si DPWH na lang ang maglabas ng mga listahan para din wala din mag-question kung tunay ang mga ito. Okay, Congressman Levista, naghain kayo ng resolusyon na maimbestigahan ng Kamara itong pagkamatay ni Cabral. Opo, ginawa ko po yun as a co-author ng main author na si Congressman Egay Erdice. Opo. May duda ho ba kayo sa nangyari sa kanya? Ayaw ko pong mag-comment sa hindi ko pong alam na topic, pero ang masasabi ko lang, ang kanyang pamilya ay nagbigay din ng statement Opo. na Ms. Cabral's name would be repeatedly dragged in what appears to be a public shaming campaign by persons who have since capitalized on the issue for political gain. Na ang lumalabas sa kanilang statement, parang naapektuhan sila dahil napahiya ang mga individual na akusado sa mga DPWH projects. At baka ito pa ay nag-discourage na mag-cooperate sila bilang witness. Okay. Kaya ang pwedeng ma-extract din sa statement na yan, baka nag-contribute din sa emotional circumstances yung mga press con at yung mga public shaming campaign ang sabi nila ng mga government agencies na Opo. sa tingin ko ganda, imbes na i-focus natin yung pagpapahiya sa mga akusado, kahit tahimik lang pero imbestigahan sana ang mga proyekto with the cooperation of the witnesses ng DPWH.
Maraming salamat, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ingat po. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.